Umaga po sa bawat isa, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Go over in Titus chapter 3. Titus chapter 3. So ito na po ang huling installment natin ng pag-aaral po natin ng Book of Titus. And we probably spend more than 4 months sa Book of Titus. At ang Book of Titus po ay isang blessing po para po sa atin. Now, ang Titus chapter 3, verse 12 to 15 na ating pong pag-aaralan, which is the conclusion ng Book of Titus, ito po ay naglalaman ng mga personal matter. Yan po ay very typical sa structure po ni Paul ng mga sulat. Lagi po ang sulat po ni Paul ay usually merong introduction, merong doctrinal content, merong practical application, at merong pong personal matter. At dito po, probably mag-spend tayo ng ilang minuto sa pag-aaral natin ng verse 12 to 15, kung saan nagbigay si Pablo ng personal instruction kay Titus, these are the things that you need to do. But before tayo mag-aral po ng conclusion, gusto ko lamang, as we end ang Book of Titus, can you imagine the Bible without Book of Titus? Na-imagine nyo ba na anong magiging kakulangan natin kung wala tayong Book of Titus? Di ba naisip ninyo yun? Kasi kung walang Book of Titus, siguro sa iba, kasi marami pong churches ngayon na wala silang pakialam sa Book of Titus. Pero we believe na all scriptures ay inspired at pinreserve ng Panginoon, at lahat po ng scripture ay profitable sa bawat mananampalataya. At ang Book of Titus po, as we close ang Book of Titus, gusto ko lamang pong ibigyang diin na kung wala pong Book of Titus, hindi po natin matututunan ang biblical na pattern ng evangelism. Very typical po sa mga fundamental na ang evangelism ay i-share ang gospel. Wala pong problema po doon. Pero gusto kong tingnan ninyo na ang Book of Titus ay nagtuturo na hindi sapat na dalhin lang natin ang tao sa knowledge ng gospel, yes, na malaman ng tao ang gospel at masave ang tao. Tinuturo po sa atin ng Book of Titus na ang tao po na ating nilid sa Panginoon ay dapat maging kabahagi ng isang local church. And we know, go over, for example, in Titus 1:5, for this cause left I thee in Crete, sabi ni Paul kay Titus, merong naging problema, kailangan kong umalis ng Crete, pero iniiwang kita dito sa Crete. At ang sabi niya dito, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city as I appointed thee. Isa pong tinuturo ng Book of Titus na ang pattern po ng evangelism ni Apostol Pablo, hindi po siya natatapos na dalhin lamang niya isang tao kay Jesus Christ sa salvation. Si Apostol Pablo po ay naniniwala na ang taong nilig niya sa Panginoon ay kailangang maging kabahagi ng isang simbahan, maging part ng isang church. Kaya dito po, we know na nung umalis po si Pablo sa Crete, iniwan niya si Titus. Titus, hindi pa tayo tapos sa mga mananampalataya sa Crete. Kailangan natin, Titus, mag-establish ng mga churches in every city. Mapapansin niyo po dito na yung appointing of elders, yun po ang isang indication ng organizing a church. At bilang mga mananampalataya, bilang application, na pag may kaklase tayo, or kamag-anak, or sino man na atin pong na-lead sa Panginoon, kailangan ma-make sure natin na maging kabahagi yung tao na yon sa isang simbahan. Just imagine, sapat na ba sa isang nanay na ipanganak yung isang bata? Iiwan na, dahil ang nanay tapos na, tapos na ako sa trabaho kong 9 na buwan na pagdadala sa'yo, dahil na panganak na kita, okay na ang trabaho ko sa'yo. Ganun ba ang nanay? No, nurture niya. At ganun din po, spiritually, tinuturuan tayo ng Book of Titus na ang pattern ni Paul ng evangelism, pagkatapos mag-preach ng gospel at naligtas yung mga tao, hindi po i-abandon nila ang mga mananampalatayang walang church. Kaya nga po, kailangan maging kabahagi sa ng church. Another thing na nakita natin po sa Book of Titus ay yung pong biblical requirement ng scripture sa office of the pastor. At marami pong churches ngayon na hindi po naniniwala sa biblical qualification. Now, sa ating pong panahon, pwede ba akong pumasok sa ospital at sasabihin ko, ako na yung mag-o-opera sa'yo. Tatanggapin kaya ako ng admin, sabi, sino ka? Bakit ka operahan yan?
Pwede ba akong pumasok sa courtroom, sa municipal court at sasabihin ko, ako ang magdidepend sa kaso mo? Pwede ba? Hindi, no. Kung sa hospital, kailangan meron kang certain education and requirement, sa courtroom, kailangan lawyer ka, natapos mo itong mga pag-aaral na to at meron ka napasa mo ang bar exam. Kung yung mga opisina na yon ay merong requirements, ganun din po ang office of the pastor. Dito po very clear sa Titus 1 verse 5 to 9, binigay po ni Paul kay Titus, inutusan kita na mag-establish ka ng mga churches at hindi ma-organize ang mga churches kung walang pastor sila. And Titus, ito ang mga hahanapin mo sa mga i-ordain mong pastor. Una, meron ba siyang asawang isa? And biblical po na ang pastor po should have only one wife. Na kung ikaw ay tatlong asawa mo, basically hindi ka qualified maging pastor. Very clear din po ang scripture na kailangan merong at least 2 or more children, having faithful children. Sa Greek po, yung word na children ay plural. Yan po ay very important and we can see sa 1 Timothy chapter 3 kung ano po yung dahilan po dito. Ang pinaka-point ko po dito, kung wala po ang book of Titus, manghuhula tayo. Sino kaya ang pwede nating gawing pastor? Magbotohan na lang siguro tayo. Since democratic country tayo, and seemingly maganda naman demokrasya. Pwede ba na, meron ditong ballot box, kailangan natin ng pastor, ilagay nyo ang pangalan nyo ng gusto nyo maging pastor. Kung sinong majority na vote, yun ang gagawin nating pastor. Ganun ba ang biblical na paraan? No, kung titingnan nyo po ang book of Titus, si Titus po ang missionary na mag-i-establish ng church po dito. At trabaho ni Titus na maghanap at mag-train, kung wala pang qualified, si Titus ang magte-train na magkaroon ng qualified pastor. At bago iwanan ni Titus yung church, kailangan merong qualified pastor na nagpapastor po ng church. Saan natin nakita yung principle po nito sa church planting? Sa book of Titus po. Isa din pong nakita natin sa book of Titus, of course, from verse 10 hanggang verse 16, you can see there yung another reason bakit iniwan ni Paul si Titus sa Crete. Kasi may mga false teachers po doon. May mga false teachers na nag-destroy ng mga mananampalataya. Bilang application, kung halimbawa meron tayong nilid sa Panginoon, naligtas yung tao niyon dahil sa ministry natin, kailangan natin silang protektahan sa mga false teachers. Halimbawa, bumisita ka halimbawa sa let's say sa Saudi Arabia. Nalid mo sa Panginoon yung isang tao doon. Dahil walang Baptist church, sasabihin mo ba, dito ka na lang magsimba sa INC? Kasi Christian din naman yan. No, hindi po dapat ganoon. Kailangan protektahan natin yung mga mananampalatayang nalid natin sa Panginoon against sa mga false teacher. And we can see that sa verse 10 hanggang 16. And chapter 2 ng book of Titus, dito po natin makikita kung paano kay Apostol Pablo mahalaga po ang good works. Marami pong nagsasabi, Ephesians chapter 2 ay kino-contradict ang James chapter 2. Kasi sabi ni James, kung ikaw ay may pananampalatayang walang gawa, patay ang iyong pananampalataya. Ang sabi naman ni Paul sa Ephesians chapter 2, tayo hindi naligtas sa ating gawa, kundi sa biyaya tayo naligtas. Seemingly, parang akala ng iba, nagkokontra si James at si Pablo. Kung hindi natin alam ang book of Titus, yun ang magiging conclusion natin. Dito po makikita nyo sa book of Titus kung paano in-emphasize ni Paul ang good works. Sabi ni Paul, kung ikaw ay Kristiyano at wala kang good works, ikaw ay unprofitable. Merong problema sa Christianity mo kung wala kang good works. And chapter 2 and chapter 3, makikita natin yung formula po ni Pablo. Paano ang magkakaroon ng isang Kristiyano ng good works? Sa pamamagitan ng sound doctrine. Ano po ang application natin to? Bilang mga mananampalataya, halimbawa, sa verse number 2 ng chapter 2, yung mga aged men, na maging sober sila. Ano yung sober, Brother RJ? Ito yung control sa sarili. Ibig sabihin, tayong mga men, kailangan kontrolin ang ating sarili. Yun po ay bahagi ng good works. Yung pagiging grave, honorable, ibig sabihin, temperate, sound in faith, and so on and so forth. Yung mga aged women, na magkaroon sila ng behavior as becoming holiness. Verse number 3. Yung mga young women, na matutunan nilang maging sober din. Matutunan ng mga young women to love their husband.
to love their children. Ano pa? Yung mga young women na matutunan nila maging discreet. Marami pong women ngayon ang hindi na po discreet. Hindi na po chaste. Kung titingnan ninyo sa social media, karamihan po ng makikita nyo sa social media ay mga strange women. Mga strange women. Kung ikaw ay mananampalataya, ang kalooban ng Panginoon sa iyo ay maging chaste ka, pure and discreet. Maging keeper at home, and so on and so forth. So, yun po ay bahagi ng good works. Bago po ang verse number 2, ano po ang binanggit ni Paul kay Titus sa verse number 1? But speak thou the things which become sound doctrine, that the aged men, and so on and so forth. And napag-aralan natin, na kaya po mahalaga ang church, kasi sa church po natin natututunan ang sound doctrine. Pag ikaw ay Kristiyano na palagi mo napapakinggan ang sound doctrine at tatanggapin mo yung sound doctrine, ito ang mag-shape sa buhay mo na mag-produce ng good works. Kung ikaw ay aged man, matututunan mong kontrolin at i-reject ang iyong sarili. Kung ikaw ay younger women, matututunan mo na maging chaste, maging keeper at home, and so on and so forth. Din pa rin po tayo babalik sa sound doctrine. And we see that sa chapter 2 and chapter 3, nakita din natin sa previous nating pag-aaral na kung ikaw ay nagpo-produce ng good works, nag-beautify mo ang sound doctrine. Halimbawa, verse number 10, chapter 2, verse number 10, not purloining but showing all good fidelity. Ito po ay para sa mga servant believers, that they may adorn or that they may beautify the doctrine of God, our Savior in all things. Anong ibig sabihin ito, Brother RJ? Kung ikaw ay Kristiyano na nakikitaan ng good works sa iyong trabaho, sa iyong paaralan, yung mga tao nasa paligid mo magsasabi, anong meron sa Kristiyanong ito? Bakit ganito ang kanyang buhay? Kakaiba ang kanyang buhay. At sa pamamagitan po noon, nag-beautify ang doktrina ng Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong ginagawa, makikita ng mga tao kung anong kaligtasan ang merong taong ito, bakit ito puno ng good works. So nakita natin yan sa Book of Titus. Nakita din natin sa Book of Titus from verse 11 to 15 ng chapter 2, ang grace ng Panginoon po ay nagtuturo. Do you know na ang biyaya ng Panginoon ay mayroong pagtuturo sa atin the day you get saved? Tuturuan kanyang i-deny ang ungodliness, worldly lust, and so on and so forth. Tuturuan ka din niyang mag-abang sa pagbabalik ni Jesus Christ. It's the grace of God that taught us. Isa pong mark ng isang ligtas, siya po ay nakaabang sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Kristo. That's the evidence of salvation. Yan po ay isang marka ng isang tao pong ligtas. And we can see that na in chapter 2, that the grace of God taught us to look for the blessed hope. And we see in chapter 3, bahagi pa rin po ng good works, ano yung relationship natin sa ating pong mga political leaders. Kanina, nasa Book of Isaiah tayo. Last Wednesday, nasa Book of Amos tayo. At ang Isaiah at ang Amos ay puno po ng criticism sa about the government. Brother RJ, kinokontra yata nito ang Titus 3. Bakit sa Isaiah, binabanggit niya ang mali ng mga rulers? Pero sa Titus chapter 3, sabi doon, verse number 2, to speak evil of no man, ibig sabihin nun, yung context po nito, huwag kang magsasalita ng masama sa iyong mga rulers. Ano ang tinutukoy po nito? Now, ang tinutukoy po dito, kung ikaw, Kristiyano, mananampalataya ka, kung ikaw ay mananampalataya, at tatawagin mo ang kasalanan ng rulers mo, according to the Scripture, wala pong mali doon. Wala pong mali doon. Meron ba kayong New Testament example? Alam niyo po ba, sa New Testament po, may mga New Testament saints po na tumawag ng mali po ng mga rulers. Do you remember John the Baptist? Do you remember John the Baptist? Sabi niya kay Herod, alam mo Herod, mali ang iyong relasyon. Labag yan sa batas ni Moses. Labag yan sa batas ng Panginoon. So kung tayo ay magsasabi, just imagine, kung halimbawa, imbitahan ka ni Bongbong Marcos sa Malacanang. Just imagine, invite mo siya, bilang mga mananampalataya, responsibility natin, alam mo, Marcos, yung law mo na ito, violation siya ng verse na ito. Kailangan mong itigil yan. And yan po ay hindi violation ng Titus 3. Naunawaan niyo po. Ang violation po ng Titus 3, kung ikaw ay nasa social media, halimbawa, social media,
at sinisiraan mo ang government mo nang walang basehan sa Scripture, yan po ang violation ng Titus 3. Nawaan niyo po? Kung mag-i-speak ka ng evil against the principalities, the magistrate, and the rulers, nang walang basehan sa Scripture, yun po ang violation. Kung ikaw, halimbawa, katulad ka ng mga propeta, na sasabihin mo na, alam mo, barangay captain, yung batas mo, yan ay violation ng Book of Proverbs. Yan po ay responsibility natin. And we need courage to do that. Halimbawa, yung barangay captain nyo, nagkaroon ng inumang barangay. Buong barangay ay iimbitahan na mag-inuman. Kung ikaw ay Kristiyano, it's your duty. Alam mo, barangay captain, pwede bang makausap ka saglit? Alam mo, barangay captain, yung ginagawa mo yan, violation siya ng Book of Proverbs. Yan po ang responsibility natin. So, naunawaan niyo po ito. Ang Titus chapter 3 na to speak evil sa government, ito po yung i-criticize mo ang government mo without the basis ng Scripture. Kung sasabihin mo, ay, yung aming presidente, ano yan, addict yun. That's violation of Titus 3. Pero kung sasabihin mo, halimbawa, tulad na nabanggit ko, sa barangay captain mo, na alam mo, Kap, yung batas ninyo, violation siya ng Scripture. Kailangan mong itigil yan. Yan po ang pagtrabaho na parang propeta ka. Naunawaan nyo? But in Titus chapter 3, we see yung responsibility natin against the rulers, toward our rulers. Tandaan nyo po, si Jesus Christ and even John the Baptist criticized the government base sa Scripture. Remember si Jesus Christ, kung paano niya itama ang Sanhedrin? Ang Sanhedrin po, during the time of Christ, siya po ay religious and political party ng Israel. Hindi po spiritual, yung pinag-uusapan po ng Sanhedrin ay hindi lamang puro spiritual. Sila din po ang gumagawa ng batas internally ng may allowance ng Roma. And Jesus Christ and John the Baptist is our example in the New Testament that criticize the leaders based on the Scripture. So we see that in Titus 3. And also we see in Titus chapter 3 kung paano inelaborate ni Paul kung paano yung sound doctrine ay nagpo-produce ng good works. And we see that sa buong chapter 3. Nakita natin sa verse 8 ng chapter 3, sabi ni Paul, "This is a faithful saying, and these things I will," sabi niya kay Titus, "I will that thou affirm constantly," yung sound doctrine, "that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are profitable unto men." Trabaho po ng preacher, katulad po ng tumatayo po sa pulpito, na ituro po faithfully ang Scripture upang ito'y maging sound doctrine, upang ang mga tagapakinig po sa church ay mag-produce po ng good works. Ang problema po, una, minsan ang pulpito po ay hindi po nagtuturo ng sound doctrine. Marami pong churches ngayon, puro storytelling na lamang po ang napapakinggan po ninyo sa church. Hindi po Word of God. Puro opinion po ng tao. Ang sound doctrine na tinutukoy po ng ni Paul kay Titus, we studied that in the previous Sundays, yun po ang kung paano mo i-expound ang Word of God sa iyong hearers. Pangalawang problema po sa mga churches ngayon, may mga preachers na sound doctrine ang itinuturo. Ang problema sa mga members, hindi naman sila faithful sa assembling ng mga mananampalataya. How can you hear the sound doctrine kung wala ka ngayon sa church? Diba? So, dual error sa part ng preacher and part ng church member. But we see here, kung ang preacher ay may sound doctrine at ang church member ay faithful sa church at ina-apply niya ang Word of God na napapakinggan niya, just imagine ang good works na napuproduce. And you can examine it. Sinong Kristiyano ang puno ng good works? Yung tapat sa church, gathering, or yung wala lagi sa church? Sa tingin ninyo, just observe your surrounding. Ay, si kapatid na ganito, wala siya sa church lagi. Pero ang ganda ng kanyang buhay, napaka-faithful niya sa kanyang asawa. Ano siya? A soul winner siya. Pero wala lagi sa church? No, hindi po. Ang isang Kristiyano na nag-e-exert ng good works, sila po yung lagi nakakatanggap ng sound doctrine.
through the teaching of the church. And we see that in the book of Titus. Now, sa verse number 12, babasahin ko po yung verse 12, and then sundan niyo po ako sa inyo pong mga Bible as we close the book of Titus. Sabi niyo po kay Titus, Titus, when I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis, for I have determined there to winter. Tayo pong lahat ay manalangin. Shall we pray? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa book of Titus na nakita namin Panginoon ang inyo pong mga kalooban. We pray as we close the book of Titus, bigyan nyo kami ng tulong na makita namin ang aming pong responsibility kung meron pong mga minister na dumalaw po sa aming pong church, na magpakita kami ng hospitality po sa kanila according sa tinuturo po ng book of Titus. Tulungan nyo kami sa ngalan po ng aming pong Panginoong Jesucristo. Amen. So, ito pong verse 12 to 16 to 15, ito po ay personal matter. Ibig sabihin, ang mga huling paalala ni Paul kay Titus as he ends yung kanyang letter. Dito, meron pong binanggit na dalawang character si Paul, si Artemas po at si Tychicus. Dito, gusto ni Paul na pumunta si Tychicus, gusto ni Paul na si Titus ay pumunta sa Nicopolis para magtagpo po sila doon. Now, sa tingin ninyo, si Paul bilang isang wise master builder, according sa 1 Corinthians 3, sabi niya, I am a wise master builder in the context of building church. Sa tingin ninyo, papaalisin ni Paul si Titus sa Crete nang walang magpapatuloy ng kanilang sinimulan? So sabi ni Paul, Titus, gusto kitang pumunta sa Nicopolis, doon tayo mag-spend ng winter parehas. We don't know ano po ang dahilan. Probably pagdating po ng langit, we can ask Paul about that. But sa revealed word of God, we don't know the reason why Paul wants Titus to come to Nicopolis. But gusto kong i-highlight na hindi po iiwanan ni Paul and Titus na walang magpapatuloy ng kanilang sinumulan. Sabi ni Paul, ipapadala ko si Artemas or si Tychicus, alinman sa dalawa, Titus, pero pag dumating sila, pwede ba na pilitin mo na pumunta ka sa Nicopolis? So, dito makikita po natin yung verse number, si Artemas po, by the way, wala tayong clue kung sino si Artemas. Elsewhere sa scripture, wala tayong idea sino tong si Artemas. And si Tychicus po, siya po ay known co-worker po ni Paul. Sa Ephesians 6 at saka Colossians 4, you can see na binanggit po ni Paul si Tychicus. Si Artemas po and si Tychicus, sila po yung mga katulong ni Pablo sa huling bahagi ng kanyang ministry na siya'y buhay. Sila po ay tinatawag nating latter life co-minister ni Apostol Pablo. Pagkatapos pong makalaya ni Paul sa first Roman imprisonment, nag-minister pa po si Pablo at dalawa po sa katuwang niya ay si Artemas and Tychicus. And we know na ito pong verse number 12 ay nagtuturo ng pagde-delegate ng responsibility upang i-ensure na yung mga churches ay ma-organize kahit wala si Paul at saka si Titus. So, verse number 13, pangalawa pong instruction ni Paul, Titus, bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them. Dito, nagbigay po ng instruction si Paul kay Titus regarding sa dalawa pong traveling ministers. Si Zenas po at si Apollos, sila po ay mga manlalakbay na lingkod po ng Panginoon. And we don't know kung si Zenas at si Apollos po ay nasa Crete na, or we don't know kung sila ay papunta pa lamang sa Crete. So we don't have clue po doon. Pero ang importante po dito, as Zenas and Apollos will travel sa Crete, gusto po ni Paul na Titus, bring on their journey diligently. Yun po ang utos po ni Pablo. At alam niyo po ba na yung pong word na bring on their journey, sa Greek word po, ito po yung propempson, yun po ay isang missiological term. Yung pong word na bring on their journey, yan po ay isang term patungkol po sa mission. Go over, for example, in Acts. Let's see here. In Acts 15, let's see. So tinitingnan natin yung verse 13 na nagbigay si Paul ng instruction kay Zenas, the lawyer. By the way, pag sinabi pong the lawyer,
Hindi po ito nakapasa ng bar exam na katulad ng lawyer sa ating pong panahon. Si Zenas po, siya po ay expert sa law of Moses. Yan po ang ibig sabihin na he is Zenas the lawyer. Ibig sabihin, master niya ang batas ni Moses. And Apollos, of course, we know something about Apollos because in Acts 18, Acts 17 and 18, na si Apollos po, siya po ay nagpatuloy ng ministry ng Corinth Baptist Church nung umalis po si Paul. So we have a clue about Apollos. Pero tingnan niyo po yung Acts 15, kung saan ginamit po ni Luke yung the same Greek word, propempson, sa Acts 15, verse number, let's see here. Verse number 3. Tingnan niyo po ito. Verse number 3. Ang context po ng Acts 15, pinadala po ng Antioch Baptist Church si Paul and Barnabas sa Jerusalem. At sabi ni Luke dito sa verse 3, and being brought on their way by the church, yung pong word na being brought on their journey, yan po ang same Greek word. Ang ibig sabihin po nito parang ganito. Nung pinadala po ng Antioch Baptist Church si Paul and Barnabas, hindi lang po sinabi ng church, Paul, Barnabas, pumunta kayo sa Jerusalem. Ang kasunod po ng pagpapadala, Paul and Barnabas, ito by the way, ang gagastusin ninyo. Paul and Barnabas, by the way, ito pala ang mga kakainin ninyong pera. Ito ang pambibili niyo ng mga pagkain. Paul and Barnabas, by the way, ipinapadala ko kayo sa Jerusalem, ito yung mga gagastusin ninyo. Yung pong word na bring on their journey, ito po yung nagpapakita na hindi lang pinadala ng church, si Paul and Barnabas, kundi pinrovide ng church ang lahat po ng pangangailangan. At yan po isang biblical teaching ng Scripture sa sending missionary, pagpapadala ng missionary. Nakakalungkot po, maraming churches po ngayon, yes, marami silang sinusuportang missionary, pero pag tinignan nyo, quarterly, 500 pesos. Just imagine that. Just to say na, we support a lot of missionary. And how much do you support? 500 pesos per quarter. Per quarter, 500 pesos. Then po ay violation ng Greek word na ito. Kasi pag tinignan niyo po yung Greek na ito, propempson, ipapadala ka, pero kasama ng pag-alis mo, ang lahat ng pangangailangan mo. So, we can see that. At going back in Titus chapter 3, ang sabi ni Paul kay Titus, of course, we know naman na hindi po lahat ng, of course, we know na depende pa rin po sa kakayanan ng church. Kung halimbawa, kung ang church natin ay millionarian church, katulad ng maraming church na may pangbili ng bulletproof sa kanilang pastor na worth 8 million, tapos magtitip lang siya, magsusupport lang ng 500 pesos, abay may violation yun ng Greek word na ito. Pero kung ang church nyo ay church natin, katulad natin, we're not a big church, we're not a wealthy church, and kung may papadala tayong missionary, of course, we will make sure na meron provision. Pero kung ang hindi lahat, that's why the Scripture told us about tent making. That's a biblical pattern. Kung halimbawa, missionary ako, alam ko na hindi kaya i-provide ng sending church ang lahat ng pangangailangan ko, I need to tent make. That's what Paul do. During second, third missionary po ni Paul, nag-tent make po si Paul. Ibig ba sabihin, nag-violate ang Antioch Baptist Church sa pagpapadala kay Paul? Kasi kulang ang pinadala nila? No. That's a biblical pattern. But gusto ko pong pansinin natin dito sa verse 13, nung sinabi ni Paul, Titus, parating dyan si Zenas at saka si Apollos, gusto kong bring on their journey diligently. Ang ibig sabihin po nito, na pagdating po ni Zenas at saka ni Apollos, si Titus po ang magbibigay ng lahat ng kakailanganin ni Zenas at ni Apollos. Yung including po yung accommodation, yung pagkain, yung provision, and so on and so forth. At we can learn something from this. Halimbawa, kung may magbumisita sa ating minister ng Panginoon, trabaho po natin bilang church na tayo magpo-provide ng kanyang mga pangangailangan. Just imagine, kung halimbawa, bumisita dito si Pastor Chris. Halimbawa, si Pastor Chris, pwede bang mag-preach ka sa amin? Pero Pastor Chris, diyan ka lang matulog muna sa dito ka lang matulog.
Pastor Chris, bahala ka na sa mga kakainin mo. Bahala ka na sa kakainin mo. Ganun, do you think it's a pattern of good works? So ang tinutukoy dito ni Paul kay Titus, parating dyan si Zenas, si Apollos, diligently, ikaw, Titus, ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan nila. At hindi lamang yun, tingnan niyo po, sa verse number 14, hindi lang si Titus, tingnan niyo po yung verse number 14, and let ours also learn to maintain good works for necessary use, that they be unfruitful. Dito po, hindi lang trabaho ni Titus ang mag-provide sa parating na si Zenas at si Apollos. Even yung pong mga mananampalataya, and let ours, yung pong word na ours po dito, nagpapakita po ito sa mga tao ni na Paul and Titus, referring sa mga mananampalatayang dilid nila sa Panginoon, those who belong to them. And these people, sila po yung mga associated kay Paul. At ang sabi ni Paul dito, yung ding mga mananampalataya, turuan mo sila, Paul, na magkaroon sila ng good works, that they may maintain good works. Pag sinabi pong to maintain good works, sila po ay ma-devote sa paggawa ng good works pa rin. Tulad na nabanggit ko po, ang Book of Titus po, puno po ito ng teaching about good works. Yung mga mananampalataya Titus, parating si Zenas at Apollos dyan sa Crete, turuan mo sila na ma-devote sila sa good works sa pamamagitan ng pagtulong din kay Zenas at kay Apollos. Naunuan niyo po ito? Just imagine kung halimbawa merong visiting pastor na dumating sa church natin. Tapos hindi natin ma-provide yung kanyang pangangailangan kasi ayaw nating tumulong sa kanya. That's violation po ng Titus 3. So, dito po makikita ninyo na yung as Zenas and Apollos will come in to Crete, ang mga mananampalataya po ay tinuruan na matutunan nila na ma-devote nila ang kanilang sarili to be actively engaged in good works. And believers' good works are directed toward necessary uses. Anong ibig sabihin nun? In practical uses. In context po dito, kung halimbawa, may mananampalatayang wala namang gumagamit ng isang kwarto nila, nung pagdating si Zenas at si Apollos, dapat yung believer na yon magbibigay, walang tumitira sa kwarto namin dito na kayo matulog, Zenas. So, that's the practical use. So, we see that in verse number 13. At huling bahagi ng verse 14, makikita niyo po, ano po yung dahilan kung bakit kailangan ang mga mananampalatayang magkaroon ng devotion sa good works. That they will not be unfruitful. Anong ibig sabihin ng unfruitful? Ibig sabihin po nito, unproductive, or barren, or lacking visible evidence of life. Tulad ng nabanggit ko po sa inyo, ang pagiging pagkakaroon po ng good works, ito po yung ebidensya ng kaligtasan. Sabi ni Pastor James, James chapter 2, pakita mo ang iyong pananampalataya ng walang gawa at ipapakita ko ang pananampalataya ko na may gawa. Hindi mo ba alam na kahit ang dyablo ay nananampalataya kay Jesus sa Panginoon at nanginginig pa? Paano mo sasabihin, Jerusalem Baptist Church, sabi ni Pastor James, sinasabi niyo na may pananampalataya kayo pero wala namang kayong good works. So sabi ni Paul kay Titus, turuan mo silang magkaroon ng good works that they will not be unfruitful. Ibig sabihin, kung may good works, merong ebidensya ng buhay. Paano mo malalaman kung ang isang halaman ay buhay o hindi? Sa kanyang bunga. So that's what Paul said here. Titus, parating si Zenas at si Apollos, gusto kong tulungan mo sila, lahat ng kakailanganin nila ay ibigay mo. And by the way, turuan mo din yung mga mananampalatayang tumulong kay Zenas at kay Lawyer upang hindi sila maging unfruitful. So, ang verse 12 to 14, ito po yung nagpapakita sa atin ng hospitality ng isang church. So, bilang application, tulad na nabanggit ko po sa inyo, pag may visiting minister tayo dito, kailangan natin magpakita ng hospitality. Kung halimbawa, walang matutuluyan yung visiting minister or visiting pastor, tapos bakante naman yung isa yung kwarto, ilinisin natin yung isang kwarto at doon natin patutuluyin. So, something like that. That's the characteristic ng isang mananampalataya, showing hospitality. And lastly, sa verse 15,
as Paul concludes his epistle, nagbigay siya ng personal greeting. Sabi ni Paul, all that are with me salute thee. So yung mga tao na kasama ni Paul at the time of writing ay bumabati kay Titus. Sabi ni Paul kay Titus, greet them that love us in the faith. Titus, ibati mo naman ako, i-extend mo naman yung greetings ko doon sa mga taong nagmamahal sa atin sa pananampalataya. And lastly, sabi ni Paul, grace be with you. Amen. So, tinapos ni Paul ang kanyang sulat na nakasentro sa biyaya ng Panginoon or sa unmerited favor ng Panginoon. At by saying, grace be with you all, amen. Pag sinabi pong amen, indeed, I agree to what I heard and something like that. So, this is the book of Titus. So, sa ating pong pag-aaral, nakita natin dito, unang bagay, yung hospitality natin sa minister. So, it's not a wrong thing na kung halimbawa, merong minister na bumisita sa church, magbigay ka ng some kind of appreciation. Halimbawa, instead na magbiyahe na lang, mag-commute yung visiting pastor sa kanyang tinutuluyan, what if mag-offer ka, Pastor, pwede bang ihatid na lang kita? Something like that. Halimbawa, meron kang specialty na ulam. Pinagluto mo ngayon ng specialty mo na ulam para lang ibigay dun sa visiting pastor. And that's the application po dito. Bring on their journey. At yun po ay pagpapakita ng good works. Good works. At one thing na gusto ko din i-highlight dito, na ang good works po sa isang Kristiyano, yan po ay ebidensya ng buhay. Sabi ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created unto good works. Tayo po ay nilikha or niligtas ng Panginoon upang tayo po ay gumawa ng mabuti. At kung ang tao ay walang gawa ng mabuti, sabi ni Pastor James sa Book of James, baka patay ang pananampalataya natin. So let's examine ourselves. Meron ba akong good works? Ako ba ay natututunan ko yung mga good works na binanggit ng Titus 2? Ako ba ay merong pagmamahal sa mananampalataya? Ako ba ay tumatalikod sa mga worldliness? Meron ba akong good works? Kasi kung wala akong good works, baka ako ay wala pang buhay. At kung wala ka pang buhay, kaibigan, wala kang kailangan kundi ang ating Panginoong Kristo. Kailangan mo magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya at sa pamamagitan noon, bibigyan ka ng buhay ng Panginoon. And you can see good works that will come through the help of the Holy Spirit. Tayo pong lahat ay mag-pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa Book of Titus na amin pong nakita ang kalooban po ninyo. Especially sa pag-aaral namin today kung paano ibinigay niyo sa amin ang aming pong responsibilidad na kung meron pong bibisita po sa aming traveling minister, traveling pastor, we pray na turuan niyo kami bilang mga mananampalataya na magpakita, Ama, ng hospitality. Kung ano man ang pwede naming maitulong ay may bigay namin. At ito ay pagpapakita na kami may good works at pagpapakita na kami, Panginoon, ay mananampalataya. We pray, Ama, na patuloy kayong manguna sa amin at gabayan niyo din po, Ama, ang aming pong imbitasyon. Sa ngalan po ng aming pong Panginoong Kristo, ito pong aming panalangin. Amen. Now, habang lahat po